Kamusta na, Sir Kulas? Matagal na akong nakikinig ng iba't ibang mga horror channels, mapa-English man o Tagalog, malaki at maliit. At nang maligaw ang isang kwento ng programa mo, ay isa ka na sa aking naging mga paborito. Nakapagsubok na rin akong magsulat at magpasa ng mga totoong karanasan sa ibang channel. Kung kaya dito ay nais kong subukan, lalo pa na hindi ka pumapalya sa kakaiba mong paraan ng pagkukwento ng kababalaghan. Kaya magbabakasakali ako na marinig sa ibang konsepto naman ang aking ibabahagi sanang kwento, at ikaw na din sana ang bahalang umayos nito. Heto po. Tawagin mo na lamang akong sa palayaw na Loloy. Ang istoryang ito ay hango sa kwento at buhay ng aking lolo, Antonino. Ilang parte ng mga kwentong nababalot ng hiwaga, kalaisipan, kababalaghan at umaatikabong mga habulan. Noong nabubuhay pa ang aking lolo, ay laman ng usap-usapan ang mga pangyayaring ito, sapagkat sa aming bahay po dito sa may Kabisayaan ay may isang napakatanda at kakaibang puno. Madami na ang nagsabing hindi ito isang normal na punong kahoy lamang, dahil ang matandang puno ito sa tabi ng aming kabahayan, kadalasan ito daw ay kakikitaan ng mga kakaibang uri ng mga bunga, tulad na lamang daw ng mangga. At hindi lamang basta mangga, kundi nalalaglag sa ilalim nito ang mga bungang manggang kalabaw, katsamita, santol at yesa. Alam ko na kayo po mismo ay nagtataka. Hindi ko kayo masisisi. Ngunit ang pinakamas nakapagtataka dito na ang puno pong ito ay isang puno ng balete. Nakakamangha pa nito ay wala naman itong kalapit ng mga nasabing puno para kakitaan ng ganitong mga bunga. Dahil tanging nasa paligid nito ay ang mga punong ipil-ipil, kamatsile at mahogani. Hindi naman nila ito aktong nakikita na namumunga ang puno ng balete ng sari-sari, kundi sa tuwina ay sa ilalim nito doon nila napupulot ang mga iba't ibang bunga ng prutas. Pero ang mas nakapagtataka pa na ang punong ito ng balete ay halos patay na. Iilang bahagi at sanga na lamang nito ang may bakas ng buhay. Mga iilang tubo ng dahon na nagbibigay lilim at ilang bahagi ng ugat at sanga na natutuyot na dahil sa itsura nitong taglay. Naika pa ng ilan naming kapitbahay kung kaya din pala daw nagkakaganito ang nasabing puno ay dahil ilang beses na daw itong tinamaan ng kidlat. Kung kaya bantog ito sa ilang mga manggagamot at albularyo, sapagkat sa tuwing ito daw ay tinatamaan ng kidlat, ito ay agad nilang dinarayo. Ito ay upang kuhanan ng ika nga nila ay mahiwagang mutya, mga anting-anting, mga agimat na nagtataglag ng mga kakaibang kapangyarihan at galing, na kung inyo itong mapapasakamay, ikaw ay magkakamit ng kakaibang lakas, liksi at bilis. O di naman kaya ay magagamit sa panghahalina sa umaapaw na swerte ng buhay. Subalit, ika nga nila, sa bawat kwentong kababalaghan ay may kabilang muka. At opo,
dahil ika nga ng aking mga kamag-anak. Ito ay konektado sa kwento ng aking lolo, pati nasabay nila lang na naninirahan sa punong ito. Ang isang napakalupit na itim na engkanto. At ayon noon sa kanilang kwento, isang araw, nagising na lamang daw ang buong kabahayan dahil sa may sigaw ng aking lola. Nagimbal ito sa bumungad sa kanyang umaga dahil nagkalat ang mga patay na manok sa buong paligid. Nakahandusay sa may lupa ang mga walang buhay na mga inahin at nakabitin ang mga tinaling talisayin. Hindi magmaliw ang sindak na bumabalot sa aking lola dahil sa kanyang nakita na halos mabitawan ng aking lolo ang kanyang itak dahil sa kanyang pandulumo. Naika ng mga nakikiusyoso. Talaga lamang napakasaklap nun, do. Sino ba naman ang hindi panghihinaan? Nakadakta pa naman daw ilapag ni Mang Antonino ang tatlo nilang panabong sa may linggo. Sayang! Hindi na daw pwede itong iadobado eh. Kawawa naman. Papaano kaya ito? Alam ko na. Ipahiram na lang muna natin yung alaga nating itik. Ako na ang bahala sa pangkulay. Madali naman turuan yun na tumilao. At saka, aray ko. Tabi nga kayo dyan, mga bata. Itong dalawang kutong lupa na to. Kay bata-bata pa lang mga chismoso na. Shoo! Aray ko. Dun kayo. Shoo! Go away! Run! Shoo! Paalit! Oo nga, aswang. Tila pinahirapan daw ang mga walang labang hayop. Nagsabog sa paligid ang mga balahibo at makikita ang mga itsurang pinilipit ang mga ulo. Kaya ang kaninang nadaramang panghihina ng aking lolo ay napalitan ng galit, nagpupuyos, nagngingit-ngit. Humangos ang iba pang mga naalarmang kapitbahay. At ayon sa mga bulong-bulungan, iisa lamang daw ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Aswang! Naku, anak ko. Aswang may gawa niyan, no? Aswang! Naku! Siyempre naman, no? Pag ganyan, mga aswang ang may gawa lang ng mga ganyan, no? Di ba? Aswang! Aray! Bakit ba? Sigaw ka ng sigaw ng aswang dyan Tapos ako yung tinutulak mo sa harap. Mamaya, ako'y pagkamalan dyan Bitawan mo nga ako. Mamaya dyan bigla nila akong damputin dito. Dahil sa ginagawa mo. Sus! Ito naman mari kong di kagandahan. Masyadong maramdamin Iba? Kahit ba ipagsigawan ko ditong isa kang maligno, no? Basta. Huwag ka lang naman na amin. Safe ka. Aray ko! Umusog ka na nga lang doon. Baka bigla nila akong igapo sa may plaza dahil sa'yo. Aray ko! Umusog ka nga doon. Galit. Ika ng iba ay malamang ang lolo ko ay may nakaalitan at ang kanyang mga alagang hayop ang siyang pinagbalingan. Subalit, kilala sa aming lugar ang aking lolo Antonino at sa aming lugar ay kahit wala naman itong katungkulan, kadalasan ay siya pa nga mismo ang sinasangguni ng kanyang mga kabarangay kesa sa kanilang kapitan. Dahil sadyang ito ay palakaibigan, mabuting impluwensya at maaasahan, lalo na sa kanyang pakikipagkapwa bayan. Kung kaya isang malalim na palaisipan ang nakakapanlumong senaryo, ngunit hindi sa isang matandang albularyo. Dahil
Ika nito, batid daw ng aking lolo kung sino talaga ang may likha nito, na walang iba kundi ang isang itim at babagsik na engkanto na naninirahan sa may malaking puno. Engkanto agad? Baka naman natipuhan lamang ito ng isang asong ulol. May rabies. Tapos pinagsakmal yung mga chicken manok. Tapos... Ikaw talaga, Marcy. Kung aso yan, malamang no, mag-iingay lahat yung kagabi. At mga agapan pa. Kita mo naman no. Mang Antonino, masilip niyo na ho ba yung mga pugad? Naku, sayang naman kung pati ang mga... Ay, malaking itlog ni Antonino. Aray! Ano ba? Ito, parang tanga eh. Sundot ng sundot sa puwet eh, parang ewan. Kasi naman bakit mo alam ha? Bakit mo alam? Siguro ikaw talaga may pakana niyan. Tapos kunwari nakikihalubilo ka lang dito para di ka mahalata. Tapos... Agoy! Magsitabi na nga kayo at mas nakakagulo lamang kayong dalawa. Antonino, ikinalulungkot ko kaibigan ang nangyari sa iyong mga alaga. Kung may maitutulong ang ating barangay, ay magsabi ka lamang. At hayaan mo, hindi kami titigil. Amin itong iimbestigahan at tututukan. Ika ng kanilang kapitan habang napapailing sa nagkalat na mga malamig at matigas na mga hayop sa may lupa. Kinahapunan. Tahimik na nakaupo noon si Lolo Antonino sa may labas ng bakuran. Nagpapahinga matapos mailibing ang mga hayop. Malalim itong nag-iisip habang nakatitig sa may tinabunang lupa. Tahimik namang lumapit ang isang matanda. Sa kamarahan itong tinapi ni Mang Samuel, ang isang kilalang manggagamot. Ngayon Antonino, malamang ay nakuha na niya ang iyong atensyon. Oras na para ikaw naman ay tumugon. Hayaan mong alalayan kita. Dahil dito ay hinarap nila ang mapagbiro at peligrosong engkanto, sapagkat kung kaya pala nagkakaganito ang engkanto at ipinamamalas ang kanyang kawalang hiyaan, ay upang sindakin ang aking lolo sa kanyang angking kakayahan. Dahil isang dapit hapon, doon sa kanilang likod bahay, kasulukuyang nagsasalansan ng panggatong noon si Lolo Antonino, ay may bigla na lamang daw nagpakita. Isang nakakapangilabot na engkanto. Nakaharap niya ang isang nilalang na may taas na 10 talampakan. Napakaitim. May mahahabang bisig, mabalahibo, may nagpabagang mga mata, at may subong tabako. Umaangil ito habang tila hinaharangan ang kanyang daraanan. Kaya natigilan at napatulala si Lolo Antonino sa may kakatuwang nilalang na nasa may harapan nito. At dahil dito, biglang nabitawan ng aking lolo ang mga bitbit nitong mga kahoy na panggatong. Anak ng putya na manok! Aray! Bawta ko ito Aray ko! Aray ko yung tamo! Pasensya na.
Nangangalay na kasi yung braso ko eh. Tapos hinaharangan mo pa ako. Tabi kasi dyan. Nagmamadali ako. Paano ito eh? Aray! May kayo pa ako! Aray! Hindi nagpadaig ang aking lolo noon dahil sa kanyang nakita. Dahil batid nito, nasa oras na magpadaig ito sa kanyang takot, ay ito na mismo ang kanyang pagkatalo. Na matapos daw noon, nang balikan ng aking lolo ang malaking nilalang, ay bitbit nito ang isang dakot na asin at abo, ay bigla naman itong naglaho. Na dito daw napakamot ang kausap na albularyo. Anak ng, sira ulo ka din pala eh. Ano ba naman yung kahit na sumigaw ka ng bagya para kunwari natatakot ka? Ka Samuel naman. Anong magagawa ko? Dala ng aking labis na pagod. Saan pa ba ako dapat matakot? Sa may nilalang ba na may subo lang na tabako? O dun sa bunganga ng misis ko? Aba, sige, magpalit tayo. Ha? Di na uy. Makipagpalit na lang ako sa may kalabaw. Bueno. Antonino, alam mo naman, huli itong babalik. Alam mo na ba ang iyong mga dapat gawin? Dito umiling ang aking lolo. Kung kaya sila ay nagplano ng kausap nitong albularyo. Kung kaya bago pumatak ang alas 12 ng Biyernes, binalutan nila ng kordon ng mga tanso ang buong katawan ng puno ng balete. 7 beses pabilog ng pakanan at 7 beses ding pabilog ng pakaliwa. Saka ipinako nito sa may katawan ng puno ng magkabilaan. At binudburan ang palibot ng puno gamit ang 3 elemento. Una ay isinaboy nito ang asin, asupre, at ang ika ng albularyo na sunugin ng todo ang tutong ng sinaing at ibudbud paikot ng puno ang abo nito. Na matapos nga nito, sa pagpatak ng alas 12 ng linggo, ay maririnig ang pagpapalahaw nito. Ito daw ay magmamakaawa. Gabi-gabi ito nilang maririnig. Galit na galit. Tumatawa. Magbabanta. At magmamakaawa. At dahil nga likas na mabait ang aking lolo Antonino, isang gabi ay hinarap na niya ito. Naika ng aking lolo. Kung mahina ang loob mo ay malamang, siguradong ito ang magiging laman ng iyong bawat gabi-gabing bangungot dahil sa bawat singit ng malalaking ugat ng puno ng balete. Kitang-kita daw nito ang nakakapangilabot ng mukha ng engkanto na kung tawagin ay agta. Ito daw ay mas babalasi kumpara sa kauri nitong kapre. Mas agresibo, mas mapaglaro. Kung ginagaya mo na lang kasi yung mga tropa mong kapre, pakanta-kanta lang kapag boring. Pakuya-kuya ako sa may itaas ng puno habang nananaba ako. Manahimik ka! Wala akong magawa eh. At saka, eksakto, kakalabas ko lamang noong makita kita. Abay, hindi ko nakasalanan yun, no? At itatanong ko lamang kung pwede bang... Oo, tamo. Kung ano, ayusin mo yung sasabihin mo. Huwag naman masyadong malapit yung pagpapausok no. Abay, ang sakit-sakit din. Baka mauna pa ako magka-tuberculosis dahil sa ginagawa ninyo. Pwede?
Diyos mio, napaka-arte nito. Sir Narrator, dahil ayon sa aking lolo Antonino, nais lamang daw ng nilalang na ito na tigilan na ng aking lolo ang pagpapausok nito, lalo na ng siga na may halong buto o bunga ng tuba-tuba. Ito po iyong halamang gamot na madalas na ginagamit ang dahon nito upang gamiting panglunas sa bawat pilay, kabag o sakit ng tiyan. Na matapos hugasan ang dahon nito ay lalapatan ng langis saka itutubog sa pagpapadaan ng apoy hanggang sa magbago ang kulay nito at lumambot. Subalit, kabaliktaran naman ng buto nito dahil sa may kaakibat na lason ang katas o dagta nito. At kung masasama ang buto nito sa pagsisiga ng mga dahon ng kamagong ay hindi ito kaaya-aya sa pakiramdam o katauhan. Nagdudulot ito sa kanila ng labis na panghihina na tila mabisang pantaboy sa mga tulad na uri nila. Kung kaya dito, napaisip din ng aking lolo Antonino. Likas sa kanya ang maging mabuti at patas na kung sa kanyang hindi alintanang gawi, siya pala ay nakakaabala. Malumanay na kinausap ng aking lolo ang nakagapos na nilalang na nasa may loob ng puno, na para maging pabor sa lahat ay nangangako ito na iiwasan na at hindi mawawaglit ang kanyang hinaing, kapalit na ang kanyang paglubay para sa kanilang matiwasay na pamumuhay. Hindi nagkait sa pagkakataon si Lolo Antonino. Buong tiwala niya itong kinalagan. Tinanggal ang iginapos na kordon ng mga tanso sa may paligid ng puno. Nakinabukasan ding iyon, nang kasulukuyan daw itong nagkakape, ay nagulat na lamang ang aking lolo dahil sa kanyang nakita. Dahil doon sa may itaas ng puno ay may isang uwak na tahimik na nakadapo. Hindi daw nila ito naririnig na humuhuni at tila lamang nagmamasid. Na ayon naman sa may matandang albularyo ay ito na mismo ang naninirahan doon sa may puno bilang pagtupad sa kanilang kasunduan. Na magmula nga noon ay umayon na ang kanilang kabuhayan, at kung may mga kakaibang kababalaghan na siyang nararamdaman o masasaksihan sa kanilang bakuran, ay kanila na lamang itong hinahayaan. May karugtong, pakitong kitong.